Tara mga kaibigan, sa isa na namang raw moto camping na gagawin natin sa bahaging kagubatan ng Maliko dito sa kabundukang parte ng Pangasinan. Samahan ulit ako sa isa na namang adventure na punong-puno ng masasayang karanasan at magagandang tanawin. Umpisahan na natin ang aking kwento. In-explore ko ngayon mga kaibigan yung magiging raw spot natin sa ating raw camping. Speaking of using our laptop mga kaibigan, dito talaga ako nagsasaksak. Just in case, lalo kapag nag-edit tayo, na mawala yung kuryente, meron kasing feature ito na UPS. Simultaneously, pwede mo siyang gamitin na nakasaksak sa kuryente. Then kapag just in case na mag-brown out, hindi magka-problema dun sa ini-edit ko. Kasi kapag biglang nawala yung power supply, mamamatay yung laptop, sayang yung ating naumpisahan sa pag-i-edit. Itong gamit natin mga kaibigan na power station ay once again EcoFlow River 3 Max Plus, dahil meron siyang extra na battery which is EB600. Sa ngayon ito ay 83% at kung gagamitin natin siya using this laptop na hindi nakasaksak, aabot siya mga kaibigan ng 22.4 hours. Dahil papunta tayo sa moto camping, ito lang yung dadalhin natin na napakagaan niya, 4.7 kg. And again, expandable ang power nito. Kapag ito lang ang ating dadalhin, ang capacity nito is 286 watt-hour. Pero kapag pinagsama na natin yan, kasama ang EB600 battery, magiging 858 watt-hour ang kanyang capacity. At dahil ito ay 55% na lang, charge natin yan. Don't worry, kasi kapag pinagsama nyo yan at sinarge nyo yan, 1 hour lang mga kaibigan ay na-charge na natin. Habang nagpe-prepare tayo, ay kayang-kaya pang mapuno bago tayo pumunta sa ating camping site. Hola motorista! Welcome back mga kaibigan sa isang panibagong moto camping adventure dito sa Maliko, sa ating spot. Samahan nyo ako sa isang masayang paglalakbay at moto camping mula rito sa mga burol na matataas dito sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Kasama pala natin ngayon si Elves Motor at dalawa lang kami, wala si Bean Motor at ibang mga kasama. Pero magiging masaya ito mga kaibigan. Andito tayo ulit sa tuktok mga kaibigan. Wow, tuktok ng bundok. Tanaw mo ang paligid dun sa Maliko. Alright mga kaibigan, dyan naman na sa baba yung ating camping site. Napakalapit lang. Let's go. Masayang bushcraft camping ang gagawin natin. So nice. Downhill. Ito na yung destination natin. Ito yung lugar na gusto kong balikan talaga. Dito tayo ngayon magka-camping. Yan o, napakaganda. Napakaraming puno ng pine trees. Grabe, sarap dito mamaya. Payapa pa naman. Sana hindi mahangin mamayang gabi. Set up na tayo. At may bago tayong gagawin ngayon sa ating higaan. Ang galing mga kaibigan, no? Biglang may nakita kami dito ng itlog ng ibon. Ayan, hindi naman siguro pugo yan, kasi mas malalaki yung pugo eh. So dyan lang yan, hindi lang natin gambalain at hawakan, baka hindi nabalikan ng may-ari eh.
Ito ang magiging tulugan natin ngayon mga kaibigan. Wala tayong dalang tent dahil magbubushcraft nga tayo. Sako lang. Suggested by Sir Kim Saliva from Sual, Pangasinan. Ito yung higaan natin. Watch and learn. Bago dumilim ngayong hapon ay magsiset up na tayo ng ating tarp. Then yung ating gagawin na higaan. So ngayon maghahanap tayo ng mga fallen logs kagaya nito. Yan o, pwede ito. Magagamit natin ito mga kaibigan para sa ating gagawing higaan. Gagamitin natin mga patay lang, mga fallen logs lang. Hindi tayo magpuputol ng mga buhay dito. Lalo ngayon summer. Kailangan natin ng mga puno. Marami naman mga fallen logs. Mga namatay na. Para sa higaan natin. Yeah. Meron pa dito na daanan natin kanina. Kunin natin to. Nakarami na tayo ng mga patay na logs dyan sa baba. Umikot tayo dyan, marami tayong nakuha. Ang dami nga lang niknik. Ayan o, mga kaibigan, mga patay po yan. Hindi tayo nagkukuha dito ng mga buhay dahil ho, bawal yan. Yun ang kagandahan. Sinadya natin na ganyan ang ating higaan ngayon dahil alam ko na maraming logs dito na pwede natin pakinabangan. Umpisa na natin ang ating gagawing higaan. Gamit ang sako, gagawa tayo ng bed. After natin may lagay yung sako, ilalagyan natin ng paa. Paano nga ba? Ayan. Ayan mga kaibigan. Ang mahalaga naman dito elevated siya. Ayan, mga nasa 5 inches yung elevation. Tamang tama lang. So nice. Okay na to. Simple lang natin. Ang mahalaga naman dyan, ikasya yung katawan ko, hindi masakit sa bawat gilid. Alright. Okay na yung higaan natin. Ayan mga kaibigan, bago tayo makapag-set up ng ating tarp ng tuluyan, ay charge ko muna yung ating battery ng drone at itong cellphone para mamaya ay makapagpalipad tayo ng drone. With that na charge natin, dito sa screen makikita natin, magagamit natin ang ating
power station ng 6.5 hours with the 28%, with the consistent na output niya approximately 11 down to 7 watts. Yan ang kanyang runtime. At dagdag ko rin pala mga kaibigan dito sa ating EcoFlow River 3 Plus. Ang kanyang output nito is 600 watts. Pwede rin nating paganahin yung kanyang extra boost power na aabot siya hanggang 1200 watts. And additionally, kayang-kayang i-power up ng ating power station na ito almost 90% of our home appliances. Rice cooker, laptop, ano pa ba na mga common appliances sa bahay natin. Kayang i-power up nitong ating power station. Kabit na natin tong ating tarp. Baka kasi umulan na. Medyo makulimlim na ngayong hapon. Sana hindi tayo ulanin mamayang gabi. Ayan, syempre safe na yan sa ulan. Pwede na yan para sa ating tulugan ngayong gabi. Yan, itsura sa loob. Wow. So nice, very simple. Ito yung magiging pinto natin. So gagawin ko lang siya ng panusok dito para pag gabi isarado natin ganyan. Yan. Tapos pagka hindi pa tayo matutulog, ganyan siya. Shoutout pala sa mga super thanks sender natin nung nakaraan. Si Sweet Kamote, thank you sa iyo sir. Shoutout din naman kay Sir Lost Traveler, Boss Joe Adventure, Isotech General Merchandise, yung lahat ng ating mga kaibigan na nanonood. Maraming salamat po. Kagandahan nitong pwesto natin ngayon ay napakaraming mga panggatong. Nasa itaas tayo ng burol ng bundok at puro pine trees at Jimelina yung makikita nating mga puno dito. Ay. Sorry. Napakaganda ng panggatong natin ngayon. Ayan, ang dami na nating panggatong. At tayo ay mag-prepare lang ng paglutuan. At mamayang gabi na tayo magluto ulit. Maglagari ako ng 3 poste para gawin nating lutuan. Wala kasing bato dito. So dito tayo pupwesto ng ating paglutuan. Sa lupa lang. Tanggalin lang natin yung mga dahon mamaya. Magluto na tayo para hindi masunog. Ayan. So pwede na yan. Ito yung magiging patungan ng ating paglutuan. Ayan, itutuo ko kayo dito sa loob ng ating higaan. Tibay din ha. Hindi naman tayo sumasayad sa lupa. Napaka-gloomy ng panahon. Bago magdilim higa-higa muna tayo dito.
Yeah. So nice. Bushcraft. Hindi naman tayo lalamigin nito kasi meron tayong dalang sleeping bag. Ang mahalaga lang makapaghiga tayo ng ganito. Ganito kasimple. Tarp tent. Dami nating na kuhang mga fat wood sa paligid mga kaibigan. Grabe mga kaibigan, sa tagal na hindi tayo nakapag bushcraft ulit. So I miss this. Ito na ulit yung time na nakapag bushcraft camping tayo. Na ang ating dala ay sako at tarp, yung ating power station, at itong ating lutuan. How I miss this. Nung kami pa ni Derek Gino magkasama ang last na bushcraft na camping natin. Doon sa pine trees lang din sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Na-miss ko yung ganito, itong tarp. Iwan ko kung makaka-relate kayo. Amoy usok kasi siya. At maraming nanunumbalik na alaala kapag naamoy ko yung ganong usok dito sa ating tarp. Ang maalala ko niyan yung samahan namin ni Direk, yung kung paano kami maghanap ng mga raw spot dati. Tapos pag kumain kami kanya-kanya kanya-kanyang kwento. Hindi pa namin naisipan noon na magkasama sa kainan na nagva-vlog. Merong time na nagkakasama kami sa pagkain pero hindi kasama sa vlog. Yun yung mga alaala na naaalala ko kapag ito, na binalikan natin ang bushcraft. Ayan yung looban ng aking tarp tent. Gamit yung ating tulugan. Andyan na lahat ng gamit natin. Maliban doon sa power station natin. Yung ibang mga kagamitan ay na-safe na natin sa loob. Tapos bawat gilid niyan ay na-keep safe na rin natin para hindi pasukin ng kung anumang mga masamang hayop na gustong pumasok. Katulad ng ahas. Ang solid din itong gawa nating lutuan mga kaibigan. 3 poste. Gamit natin sa simpleng lutuan. Medyo mahangin lang naman kaso hindi na kayang gibain yung init na ibinibigay niya para dun sa ating sinaing. Habang ako ay naghihintay at pinapalinay itong ating kanin, nais ko palang i-shoutout si DM Car Douglas from Kingwood College and College Station, Texas, USA. Shoutout sa iyo Sir DM Car Douglas, at sana ay mapanood nyo ito at sa wakas na shoutout ko rin kayo. Ang ating uulamin ngayon mga kaibigan ay Ruel's Food Corporation. Longganisa. Tanggalin ko lang yung sinulid, putulin lang natin, tapos kunting hugas, then atin itong ilalaga. Maaga pa naman kaso napakatahimik na dito sa location natin ngayon. Wala halos mga kulisap, wala rin halos, di gaano humahangin, kaya hindi mo maririnig yung dampi ng hangin sa mga dahon ng pine trees. Kunting hugas lang, tanggal lang yung mga dumi sa labas ng longganisa.
Ito yung kanin natin. Solid. Hindi sunog, hindi rin hilaw. Lagay ko lang dito para hindi tuluyang lumamig. Dahil gagamitin natin itong takip. Yan, medyo humahangin-hangin konti. Yan lang ang mahirap. Ito naman yung feature ng ginawa kong tarp, mga kaibigan. Nakasampay dito yung kanyang pinto. Actually ganyan yan, may gamit yan. Pag natulog tayo mamaya, nakasara na yan ng ganyan. Yan o, ganyan yan siya. Lakas ng hangin ngayon, mga kaibigan. Lumakas. Grabe, lumakas na talaga yung hangin, mga kaibigan. At si Elmer ay nakapagluto na. May prituhin muna natin tong ating longganisa. Lagyan natin ng konting mantika. Grabe yan, lakas ng hangin. Kanina payapa. Luto naman na ito dahil nilaga natin ng sagad-sagaran Ayan, ito yung mga ulam natin. Longganisa, okra, saka talbos ng kamote. Sasawsaw namin sa bagoong na mayroong sibuyas at luya. Then yung itlog maalat, sibuyas and kamatis ni Elmer. So nice. Dami nating makain na naman ngayon. Rice is life. Parehas kami ni Elms Motor na mahilig sa rice. Grabe, mga kaibigan, biglang lumamig ngayon. Solid yung lamig dahil yung hangin dala-dala niya yung lamig. Tayo ay kakain na. So pray tayo. Lord, thank you sa inyong pag-iingat sa amin. Thank you sa pagkain. I-bless po ito aming kalakasan. Patawad sa aming pagkasala. Ingatan nyo kami sa gabi pong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain, mga kaibigan. At ngayon may kasama tayong kumain, si Elms. Si Elms Motor pala ay matagal na nating nakakasama. Kahit pa noong di pa tayo nagbablog. Siyempre kapatid nga Tapos ito, ruta namin to dati. Kami yung unang nag-backdoor talaga dito. At ngayon, dahil nga nagbablog tayo, andyan na rin sila. Nakadala nga ako ng plato. Nalimutan mo ng kutsara. Kaya ito na lang, tinidor.
Nandito na tayo sa loob. Medyo mahangin-hangin lang, pero manageable naman yung hangin mga kaibigan. Papahinga na rin ako. See you tomorrow mga kaibigan. Medyo malamig pero kayang-kaya naman dahil meron tayo sleeping bag. Salamat po dahil hanggang sa part na ito ay nanonood ka pa rin. At sana ay nag-enjoy ka kaibigan. Maraming salamat. Good night. See you tomorrow. Good morning mga kaibigan. Sinikatan na tayo ng araw. Sa sobrang tahimik ng lugar ay tinanghali tayo ng gising. Ano oras na nga ba? 6:46 ng umaga. Ayan, 6:47. So far napakaganda ng tulog ko dito sa ginawa nating hindi, ang gawa lang natin na folding bed gamit ang kahoy at sako. Salamat pala sa nagsuggest nito, si Sir Kim Saliva from Sual, Pangasinan. Siya yung nagsuggest sa akin na ganito ang gawin natin para sa ating bushcraft camping. Sa sobrang katahimikan at tamang dampi ng hangin mga kaibigan, talagang mapapatagal ka sa tulog. Sarap ng tulog. Tapos kahit na sikatan na tayo ng araw, malamig pa rin ang dampi ng hangin dito. Galing dyan sa mismong Nueva Vizcaya, dyan sa Maliko, papunta rito doon sa Pangasinan. Ito na yung sitwasyon ng itlog na nakita natin kahapon mga kaibigan. Hanggang ngayon safe na safe pa naman siya dyan. Di namin yan ginalaw. Di rin natin hinawakan. Para balikan pa yan ng nagmamay-ari. Prepare naman tayo ngayon ng breakfast natin. Sasaing lang tayo ng kanin, prito ng itlog. Itong ating location mga kaibigan ay nasa itaas ito. Bago kayo makarating ng Maliko proper, makikita nyo yung bundok sa bandang kanan. Pagpakyat kayo galing Pangasinan, may mga pinakamataas na bundok na malapit sa kalsada. Ito yun, yung location namin ngayon.
Ang ating elevation ay 990 meters above sea level. Maano lang siya, mababa lang baga. Hindi kasing taas ng mga alam nating matataas na lugar tulad ng Baguio. Itong ano, yung longganisa. Kainin natin. Ang ating gagawin ay sunny side up na itlog. Lakas ng apoy. Kasi na kaya ito? Hindi nga. Solid north. Ayan, may tagaluto na tayo. Okay na sa mantika yan. Actually ngayon lang tayo nakapag-ulam ng itlog mga kaibigan sa camping, first time. Ngayon palpak yung tirada ko masyado malakas yung apoy. Si Elmer expert siya dyan kasi araw-araw niya yung ulam Kaya yan, tingnan mo naman, napakapulido ang gawa. Welcome mga kaibigan. Sa ngayon ay dito tayo makikain sa pwesto ni Elms Motor. At si Elmer ay nakapagkape naman na. Timplahin natin itong kape na American blend. Bigay sa akin, padala ito ni Ma'am May Kasupang, or also known as Isotech General Merchandise. Ang ating kaibigan na dealer ng medical equipment. Pwede nyong bisitahin sa kanilang Facebook page kung nais nyong umorder ng medical equipment para sa inyong bahay o maging sa personal na gamit sa inyong mahal sa buhay. Kung meron kayong mga kapamilya na nangailangan ng wheelchair at iba pang mga equipment, kagamitan na may kinalaman sa medical, kontakin nyo lang ang Isotech General Merchandise. At ito pala ang ating lumang tent na legendary na si Elms Motor ang gumagamit. Kain tayo mga kaibigan. Pobreng manlalakbay yun. Truck mo, isang truck. Oo, pobreng manlalakbay na nagsasalita. Mayroon pala akong gustong ipaalam sa inyo mga kaibigan. Sa mga susunod na video natin, asahan ninyo na medyo magbalik loob tayo sa travel videos. Kaya hinihiling ko po ang inyong suporta. Sana ay panoorin nyo pa rin ako pagka tayo po ay
magsingit ng mga travel videos. So dahil summer ngayon, magandang mag-ikot-ikot kung saan man natin gustong umikot at mag-travel tayo. Sana ay susuportahan nyo pa rin ako dun sa gawa nating mga videos. Hili lang natin tong basura. Ito na. Mga kaibigan, salamat at sinamahan nyo ako sa aking kwento sa episode na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, sana ay nandiyan ka pa rin at salamat sa inyong suporta. Bye bye for now, see you on the next video. Alright, so karating lang natin galing sa camping mga kaibigan. At yan na, in-expand natin into EcoFlow River 3 Max Plus para tayo ay makapag transfer ng files, then mag-edit tayo. Mas gusto ko siyang ginagamit with my laptop dahil itong laptop ko ay sira na ring battery niya, so direct na sa power supply. Ngayon, mayroon pa tayong 73% since na-charge natin before tayo pumunta sa camping. Kung ikaw ay isang empleyado at you are prefer sa work from home at kadalasan gumagamit ka ng laptop o anumang gadget na kailangan dire-diretso ang power at ayaw mo ng maingay na generator, abay itong EcoFlow River 3 Max Plus ay fit para sa'yo dahil isa sa feature nito ay yung tinatawag nating uninterrupted power supply na kahit mag brown out basta naka-charge yan, then go on, dire-diretso ang iyong gagawin. At kapag ikaw naman ay gumagamit ng tulad sa akin laptop na or computer na very sensitive kapag bigla ang nag-brown out, eh mas better ito dahil sasaksak mo lang then direct mo sa kuryente at pag nag-brown out diretso yung power, hindi makakat, hindi mamamatay yung computer. With that 73% na meron tayo, you still have 17.4 hours gamit lamang ang power station na ito with our laptop. So kung nais mong bumili ng ganito, mayroon akong link sa description at pwede mong gamitin yan. I-click ang link na yan para bumili ng ganito at meron kang discount na 5%.